morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanghihina at nanlulupaypay. Maging ang mga bulaklak at damo sa kapaligiran, natutuyo at nalalanta. Ngunit kay Yahweh ay magtitiwala, buhay ay sisigla at lalakas. Kahit ang mga kabataan ay napapagod,
ay magtitiwala. Buhay ay sisigla at lalakas. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Oh, aking ihayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Oh, aking ihayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Tulad ng agila, ako ay lilipad, ako ay tatakbo, hindi mapapagod. Ako'y lalakad at hindi manghihina. Oh, purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Oh, aking ihayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Oh, aking ihayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Good morning, Jesus. Mga kapatid, blessed Thursday po sa ating lahat. Ang ganda naman ng awitin ni Brother Enol. Dati siya si Barry Naninilaw. Ngayon siya si Gary Nanlupaypay. Joke lang. Malakas na daw siya. Thank you, Lord. Good morning, Brother Enol. Yan. Naano ako dun sa kanta niya? Parang nabuhayan. Oo, na-uplift yung spirit. Kasi di ba parang kanina paggising mo, yung bed weather, ang tawag nila dyan. Parang yung weather, masarap lang na matulog. Thank you, Lord, sa awitin ni Brother Enol. Tsaka yung galaw niya, para siyang si Brother Bong. Yung hindi pa masyadong gumagalaw, pero mukhang sayaw na, no? Oo. Bakit kami? Sayaw na, parang di pa rin sumasayaw ang itsura. Ayan. Thank you, Lord, sa awitin na yon. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa. Kailangan po talaga nun, mga kapatid, i-remind natin ang kaluluwa natin na purihin ang Diyos. Kasi may mga times na, nanlulupaypay, di ba? Nanghihina, napapagod. Totoo naman yan. Sabi nga dun sa awitin niya, maski ang mga kabataan ay napapagod, nanghihina at nanlulupaypay. Kaya kailangan po nating i-remind yung soul natin na purihin ang Diyos sa Psalm 103. Okay, mananalangin po muna tayo. Lord, napakabuti niyo po sa amin.
Dahil Huwebes na naman po, mga nakaraang araw, nitong linggo na ito, ay lumipas po, Lord, nang hindi mo kami pinabayaan. Salamat po, Lord, sa masarap na pagtulog, maagang paggising, sa malakas na pangangatawan, Lord. Thank you rin po for another day, another opportunity, another chance na binigay niyo po sa amin, Lord, para po kami ay magamit mo muli. At salamat din po, Lord, sa pagkain na pinoprovide mo sa amin araw-araw, sa proteksyon po na dinaranas namin sa inyo at kami hindi nagkakasakit. At salamat naman din po, Lord, sa comfort and healing and strength sa lahat ng mga kapatiran naman namin na merong karamdaman. Thank you for your presence dahil ang presence mo po ay sapat na para po kami ay lumakas. Kami man po ay may mga dinaramdam. Kaya thank you Lord for being with us always. Manguna po kayo ulit sa amin sa oras na ito at sa buong araw, Lord, kayo rin po ang manguna sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Thank you, Lord. Dito po rin po tayo sa 1 Corinthians 13:13 na parang siya na rin ang naging memory verse natin dahil 2 linggo na po natin siyang pinag-aaralan. Meanwhile, these three remains, faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Ayan. Pinaka po talaga ang pag-ibig dahil ang pag-ibig ang susi ng lahat. Okay. Talakay na natin, love is patient and kind. Tapos, love is not jealous or envious. Tapos, love does not boast. At sa araw po na ito, love is not ill-mannered or rude. Medyo, baka na naman tayo nito, operahan na naman tayo dito. Thank you, Lord, sa mga word of God. So, ang atin po ngayon, love does not behave rudely. Sa another translation, sa NASB, ang sabi, love does not act unbecoming. Kaya pala merong sa mga offices, merong conduct unbecoming na po pwedeng i-charge sa mga worker. So, conduct unbecoming, parang ganito rin to. Kasi, ang ibig sabihin ng love does not behave rudely is love does not act unbecoming. Alamin po muna natin, ano po ba ang ibig sabihin ng rude? Sa dictionary po, ang ibig niyang sabihin ay offensively impolite and ill-mannered. Impolite na, offensively pa, mga kapatid? Kaya talagang love does not or love is not rude. Kasi hindi po pwedeng ang pag-ibig ay maging offensively impolite or ill-mannered. Sa iba nga, ang ibig sabihin pa nito, discourteous. Walang galang. Buti na lang ako. Galang ang aking middle name. Impertinent. Kaya pala merong mga bata tayo, di ba? Yung mga matatandang lola, kapag ka ang bata walang galang, sasabihin nila, impertinenting bata ito. So, Kastila ba yung impertinente? Ibig sabihin pala niyan ay rude, walang galang. Ibig sabihin din niyan ay insolent. Insolente. Puro mga impudent. Impudente. Di ba? Marami po itong ibig sabihin, mga kapatid, na hindi maganda. So, kailangan ang isang Kristiyano, lalong-lalo na, hindi ma-charge nitong conduct unbecoming. Kasi hindi po pwede yun. Kasi pagka nagkaroon ka ng conduct unbecoming, ibig sabihin, you act inappropriately. Hindi tama. Inappropriate yung iyong kilos o yung iyong ugali, hindi karapat-dapat. Pag sinabing inappropriate, hindi karapat-dapat. So, ang pag-ibig ay hindi rude. Dapat hindi ganito ang ugali natin. Kasi po, ang Christian love involves choosing appropriate po
appropriate actions and responses to help others. So pipili ka ng mga bagay na karapat-dapat at ikaw ay tutugon ng karapat-dapat para matulungan yung ibang tao. Kaya kapag ka rude, hindi po ito tama. Alam niyo po ba, ang rudeness po kasi ay dominant character na ng era on which we live in. Ngayon, yung mga panahon na to, sabi nga ng isang novelist, no, ito daw pong era in which we are in right now ay merong renaissance of rudeness. Pag sinabi mong renaissance, rebirth, di ba? So meron daw rebirth of rudeness. Agree ka ba dyan? Sister De, naalala ko si Brother Joe. Agree ka ba dyan? Na yung ating era ay era of rudeness. Kasi, mamaya malalaman natin kung bakit. Kasi alam mo, naging acceptable na to ngayon, especially sa mga bata. Sabi kasi ng mga magulang ngayon, iba na kasi ang panahon ngayon. Kung totoo po yung katwiran na yon, na iba na ang panahon ngayon at iba na ang mga bata ngayon, di sana po kahit sinong magulang walang makakagawa nung ginagawa noong panahon natin. Kasi kung totoo yun kung totoo yung reason na yun na iba na ngayon ang panahon at iba na ngayon ang mga bata, di sana wala na pong lumalaki na kagaya nung dati. At wala na rin sanang mga magulang na nakakapagdisiplina pa sa mga anak nila kagaya dati. Pero meron akong nakikitang mga bata ngayon, merong mga remnants, mga natitira na lang po na mga bata ngayon na kapag ako natutuwa ako sa ganun, na meron pa palang mga ganung bata na makita mo yung respect nila for other people, regardless kung ano pa yon, basta for mankind, makita mo yung respect nila, nakagaya pa rin ng respeto noong unang panahon. Yung nagmamano pa, nagpopo, pag kinakausap mo, tumitingin sa mata, that can carry a conversation, hindi yung hello, tapos aalis na. Ganun ang mga bata ngayon Tapos pipilitin pa ng mga magulang. Nakapunta na po ba kayo sa isang bahay na dumaan yung bata, tapos sasabihin nung mga magulang, pati ka man lang nag-good morning sa bisita natin. Kailangan bang paalalahanan? Samantalang noon, automatic yon sa bata, na kapag ka pumasok ka at napasukan mo na may ibang tao, mag-greet ka. Hindi na kailangang paalalahanan pa yon ng mga magulang. Ngayon, pinapaalalahanan na, meron nga, pinapaalalahanan na, tapos dire-diretso pa sa kwarto Niho, niha, wala. Tapos sasabihin ng magulang, naku, pasensya ka na Ganon. So, gusto ko pa rin pong maniwala, mga kapatid, at ako'y naniniwala pa na posible pa rin pong maging automatic sa mga bata ang respeto. Yan po ay nakadepende sa inyo, mga magulang. So, yun po mga kapatid. Kasi masyado na siyang inaccept ngayon. Pag tumingin ka nga lang, buksan mo yung TV mo, mga kapatid. Tapos, panoorin mo yung mga prime time programming. At makakakuha ka ng double dose of rudeness. Nakikita, napapanood, naririnig ng mga kabataan ngayon. Kasi alam niyo po, ang manners po are meant to reduce friction among human interaction. Kaya lang, ang nangyayari, instead of ma-reduce yung friction, kasi sa totoo lang, tayo po kahit magkakapatid, magkakaiba tayo ng ugali Yung respeto po sa bawat isa ang magtatanggal ng friction among us. Kasi minsan kahit gigil na gigil ka na, di ba? If you respect other people, pipigilan mo yung sarili mo Tapos, kung makareact ka man in a polite manner, in an acceptable manner, hindi yung bala ka, masaktan ka, kung masaktan ka. Hindi po, yun, rudeness na po kasi yun, yung walang pakialam sa ibang tao. That is rudeness, mga kapatid. Kasi, ang ill-mannered person po, ang kino-communicate lang nito, it's all about me. Kaya wala siyang pakialam sa'yo, kaya masaktan ka o hindi.
love po, by contrast, is not selfish. Alam nyo ba, ang root nitong, ang root po ng rudeness is selfishness. Kasi, wala ka na nakikitang iba at wala ka rin pakialam sa iba. Kaya, yun nga yung nabanggit ko sa inyo kanina, di ba? May mga rude na mga bata na kapag nakasalubong ka, parang walang nakita. Ibig sabihin nun, wala siyang pakialam sa ibang tao. Kaya kahit na may makasalubong siya, hindi man lang niya, walang niho, walang niha. Niho, niha. Wala silang care for other people's well-being. Kaya po ganun. Ang pag-ibig po has good manners. Kaya nga sabi niya, love is not ill-mannered because love has good manners. And love also is sensitive to the feelings of others. Love is also considerate. At ito po ay ang antonyms ng rudeness. Kaya ang taong rude, wala nung mga nabanggit. And rudeness is very unattractive, mga kapatid. Kagaya ng jealousy, na sabi, jealousy is a nasty thing, di ba? Rudeness is an unattractive thing. Masyado po siyang hindi kaaya-aya sa paningin kapag ka ikaw ay walang galang. Rude, ill-mannered, di ba? Ill-bred nga ang tawag, di ba? Pagka maganda ang pag-uugali, sabi, well-bred. Ito, ill-bred. Hindi tinapay ha, kung hindi bread. B-R-E-D. Lahi ba yan? O yung pagpapalaki sa'yo. Ngayon, ang rudeness po can come out in different forms. Iba-iba siya. At nakakatuwa ito kasi sa araw po na ito, pag-usapan natin ang rudeness among couples. Bukas, pag-usapan naman natin ang rudeness ngayon among young people or yung mga bata. Tapos, sa Sabado, pag-usapan natin ang rudeness among others, other people. Kasi pwede siya in various ways na makita Rudeness inside the house tayo ngayon, mga kapatid. Especially sa couples. Tayo po, nung bata tayo, ay nakarinig at naka-experience ng mga rudeness sa ibang tao na sumugat sa atin. Kaya nga, di ba, tinandaan natin na paglaki ko, kaya may mga ganun tayong kaisipan. Kasi meron tayong mga comment na narinig, meron tayong mga actions na namalas na sinaktan tayo at natanim yun sa kaisipan natin. Tapos sasabihin natin, pagka nagkaanak ako, hindi ko tuturuang maging ganyan. Pero bakit nung nagkaasawa ka at nagkaanak ka, you did the same thing to your children, to your husband? Samantalang nung bata ka, nung unang narinig mo yun, sabi mo, hindi ako magiging ganyan. Parang umaray ka, nasaktan ka. Kaya nga parang natanim sa isip mo. Pero nung ikaw rin ang nagkaasawa at nagkaanak, sinabi mo rin yun sa asawa mo. Tapos, winika mo rin yun sa mga anak mo. Maaaring hindi sinasadya, pero kaya nga po kailangan nating bantayan. Kasi napaka-importante po na within the four walls of our homes ay ma-eliminate itong rudeness na ito. Kasi po, kapag naging rude ka inside the four walls of your home, sigurado po yun, paglabas mo, ganun din po yun ang magagawa mo. Pero minsan, no, ba't ganun? Yung mga bagay na hindi mo dapat sasabihin sa ibang tao, nasasabi mo sa loob ng bahay. Parang mali yata. Halimbawa, sinabihan mo yung, sasabihin mo, hindi ko dapat sabihin to sa kaibigan ko. Halimbawa, salbahay ka, makulit ka. Pero sa loob ng bahay, freely, nasasabi mo yun. Pero pagka may bisita, hindi mo yung masasabi sa bisita. Bakit nga ba? Hindi ba dapat, hindi mo nga yung sasabihin doon sa pinakamahal mo? Dahil yung mga mahal mo na yun,
Yun yung iwanan ka na ng lahat ng tao sa labas, pero yung mga tao sa loob, hindi ka iiwanan. So dapat, mas i-practice natin ito within the four walls of our homes, mga kapatid. O, mamaya pa yun. So, nawala ako eh. So mga kapatid, yung mga careless na salita natin, kailangan nating bantayan. Sa mga couples muna tayo sa araw na ito. Ano naman po, wala naman talagang marriage na perfect. Wala po talaga. Kahit sabihin mong marriage na made in heaven, hindi pa rin po perfect yun. Kasi ang mga tao doon na nagkaisa ay parehong imperfect. Sabi nga ni Pastor, we are flawed sinners saved by grace. So, hindi pa rin tayo perfect. Tayo po ay niligtas lamang, pero flawed pa rin, mga kapatid. Ngayon, ang successful marriage po should be built on love, respect, and communication for it to flourish. Hindi po ba, mga kapatid? Ngayon po, ang tanong ko po sa inyo, na-experience niyo po ba sa married life niyo po, do you still experience respecting one another and being respected then by your spouse? Nararanasan niyo pa ba ngayon yan? O kung magsigawan na lang po kayo ngayon, wagas. Kung gumamit po tayo ng mga salita sa mga asawa natin, parang hindi mo asawa. Na-experience pa po ba natin ang respeto sa isa't isa? Alam niyo po, ang word po na respect sa Greek ay merong translation. Ang word po kasi is timesate. Respect, timesate. Ang ibig sabihin po nito is honor or value. It literally means po to place a great value or high price on something. So, kung ikaw ay may asawa ngayon, mataas pa ba ang kilatis mo sa asawa mo? Sa mga panahon na to, do you still regard her or him so highly na walang pwedeng pumantay sa kanya? Ganun pa rin po ba ang tingin nyo sa kanya-kanyang mga asawa nyo, mga kapatid? Kasi kung hindi na ang sagot doon, malamang wala nang respect between the two of you. Kaya tuloy, ang pagsasama hindi na ikinaliligaya kasi wala nang respeto. So, place a great, sabi mo hindi ka na magkaano. Sabi dito, to place a great value or high price to something or someone. Kasi kapag ang isang bagay ay may halaga pa sa'yo at mahalaga, iingatan mo po yan. Hindi mo siya po pwedeng, alimbawa may bago kang cellphone, binibilhan mo yan ng casing kasi magagasgas. Pag nilagay mo sa bag mo yan, may mga susi ka doon, may iba-ibang bagay ka, magagasgas. Kaya, lalagyan mo ng casing, mga kapatid. Yung asawa mo po ba, binibili mo pa ng damit? May mga nagmamind din naman, pero para sa kanya lang. Binibilhan mo pa ba yung asawa mo ng damit? Baka mamaya puro anak na lang ang binibilhan mo. Both. Both ito. Wala tong lalaki, walang babae. Mag-asawa nga eh. So both po ito. Nabibilhan mo pa ba ng damit ang asawa mo? So, kung yung gamit nga binibilan mo ng casing para wag magasgas. Sabihin, nga no, sa akin bago, sa'yo ukay-ukay na lang. Di naman mukhang bago ang damit pag sinuot mo Taba-taba mo kasi. Diba? Sakit nun, diba? Kaya sabi nung mga iba rito, pero may mga nagsasabi noon sa mga asawa nila. Alam nyo, minsan kahit nangingiti yung asawa mo, ikaw naman, masakit yun. Sa loob niya, hindi po yun nakangiti. So, ngayon, parang nagpi-place ang mga tao ng high value sa mga human rights natin, pero within the household,
nawawala yung human rights. 'Di ba? Kung pagsalitaan minsan, may mga sa iba na po yung mga yung sa bata. Dito muna ngayon tayo sa mag-aasawa. So kailangan po yung ating proper respect among couples ay hindi mawala. Baka mamaya nung tinanong ko po kayo, sabi ninyo, "Oo naman, nire-respeto ko pa rin ang asawa ko." Sabi ko nga po sa inyo, itong rudeness ay pwedeng i-exercise in different forms and in different ways. Meron po akong ilang mga bagay dito na nabasa. Nabasa ko at natuwa ako, tas kinuha ko. Kasi may mga signs tayo na hindi nakikita among couples na yun po pala ay sign na po ng rudeness or no respect for your spouse. Ang unang-una, when your spouse doesn't make time for you anymore. Meron siyang time para maglaro. Meron siyang time para sa mga friends. Meron siyang time for Netflix. Meron siyang time for boxing, for basketball. Pero pagdating sa'yo, pagod na siya. Yan. Yan po ay isang palatandaan na nawawalan na ng respeto ang spouse mo sa'yo. At kung ikaw naman yun, yung kabila na nawala ng time para sa iyong asawa, make time, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po kanina, di ba, ang marriage is built on respect, love, and communication. Kung wala pong time sa bawat isa, how can you communicate? Kaya nga ang nangyayari, nung lumaki, nung tumanda na ang mag-asawa, merong mga mag-asawa friends na lang sila nung tumanda. Magkaiba na ng higaan, tapos magkaiba na ng lakad, pero friends sila. Ibig sabihin ng friends sila, civil sila sa isa't isa. Pero yung mga marital relationship, wala na. Nag-umpisa po yun sa walang time sa isa't isa. Pag walang time, wala na rin communication. Isa pa, when your spouse do not tell you things anymore, marami nang tinatago yung asawa mo sa'yo. Dati, kinukwento niya lahat sa'yo. Ngayon, madami na siyang tinatago. Tapos ang katwiran niya, hindi ko naman lang sinabi sa'yo kasi ayaw na kitang mag-alala. Yun, ang katwiran. Tapos, alam ng ibang tao, yung asawa mo hindi alam. Masakit yun. Kapag ka merong nalaman, yung asawa mo tungkol sa'yo na galing pa sa ibang tao. Tapos sasabihin mo, kung di ko na sinabi sa iyo kasi masasaktan ka lang. Mas masakit po yun kapag nalaman nila sa ibang tao. Imaginein mo, asawa mo, kasama mo sa bahay, tapos mas kilala pa nung ibang tao. Masakit yun. Okay? Yun ay isang tanda. Ang isa pang tanda, they don't introduce you. Hindi ka nila pinakikilala. Meron po ba kayong mga asawa na kapag kayo'y naglalakad sa mall, tapos may nakita sila, nakaibigan nila nung unang panahon, ay, kamusta ka na? Natapos yung usapan, o sige, nice seeing you Tapos lumalis na kayo. Tapos sasabihin ng asawa mo, sino yun? Tapos yung pala, hindi mo siya pinakilala. O kaya, naglalakad kayo sa labas, magkalayo kayo. Nauuna yung lalaki, sumusunod na lang ang babae. Hindi ba meron ngang joke dyan? Sabi niya, papaano mo daw malalaman ang matagal ng mag-asawa sa bago pa lang? Di ba? Ang sagot dyan, ang mga bagong mag-asawa, magkahawak kamay. Tapos hindi mo mapaghiwalay. Pero ang matagal na raw mag-asawa, malalaman mo, hindi na sila sabay lumalakad sa mall. At least, di ba, may dahilan sila ngayon. Social distancing. So, yun po, isang ano yun na hindi ka na nire-respeto. Biro mo, ang tagal niyang kausap yung kakilala niya, hindi man lang sinasabing, Mrs. ko nga pala. Ay, di ba? Kahit pahabol na nga lang Mrs. ko. Kaya tuloy, merong, Mr. ko, yung mga iba, hindi pinapakilala yung Mrs. kasi, ibig sabihin nun, kinakahiya mo na siya.
Or, pag hindi mo siya pinakikilala, kinakahiya mo na siya. Or, yung isang, yung isang reason dito, yung isang sign na hindi mo siya nire-respect, you make them feel less. Kaya hindi mo pinakikilala. Kasi para sa'yo, itsura na nga. Paano mo naman kasi ipakikilala? Tingnan mo nga yung itsura. Mukhang yaya ng mga anak ko. Sinong may kasalanan nun? Kaya naging mukhang yaya. Oo, kayo naman talaga, lalaki. Both nga ito. O yung iba naman, hindi maipakilala yung mister kasi mukhang driver niya. Mukhang mukhang bodyguard. Kaya hindi pinakikilala. O sinong may kasalanan doon? De, ikaw din, misis. Minsan ang ganda-ganda mo, tapos yung asawa mo, lalaki, hindi losyang. Losyong. O, di ba? Malaki ang tiyan, hindi binibihisan. Baka mamaya yung asawa nyo ang itim ng mga kuko. Pinababayaan ng babae na ganon. Bihisan nyo naman, mga kapatid. Tapos ipaparlor nyo naman. Kasi kapag wala ka ng pakialam, maski doon sa itsura ng asawa mo, ibig sabihin doon, wala ka ng respeto sa kanya. Rude ka na. Kasi hindi mo na inaano yung mga bagay tungkol sa kanya. Wala ka ng pakialam tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa kanya. Kasi may mga misis or may mga mister that they only take care of themselves. Kagaya nga nung sinasabi ko, lahat ng suot ni babae bago. Yung asawa niya, puro may butas na, tas nanggigitata pa. Kaya hindi maipakilala. So kapag ganun na ang iyong attitude toward your spouse, check po natin ito. That is rudeness, mga kapatid. Kasi hindi mo na iniisip kung ano ang itsura at kalagayan ng spouse mo. Mga na po yan, mga red flags na po yan. Kaya kapag nangyayari yan sa buhay natin, tignan naman po natin, mga kapatid. Tapos kung magsalita sa asawa, very derogatory, ibig sabihin, demeaning, degrading, humiliating. Kinukwento mo na pati yung hindi dapat ikwento sa ibang tao. Wala na bang mga boundaries? Alam niyo po, merong mga bagay na it's just between you and your husband. Na kahit nasa best friend mo, hindi mo sinasabi. May mga bagay na ganun. Kaya lang, pag wala ka ng respeto sa asawa mo, wala ka ng boundary. Kapag kinukwento mo na siya sa iba, tapos minsan kung ikwento mo pa siya, ginagawa niyo siyang tampulan ng iyong tawanan. Ginagawa niyo siyang joke among friends and among other people. Sino yung sinasabi mo? Tapos magugulat ka na lang, asawa mo pala? Ang pinagtatawanan ng mga kaibigan mo, kanino ba nanggaling yun? Sa'yo. Kasi hindi naman kilala ng mga kaibigan mo yun, hindi naman nila kasama sa bahay. Ikaw ang may kasama sa bahay, sa asawa mo. Kaya nila nalaman yun dahil sinabi mo. So yan po, mga red flag po yan. Na kapag may mga ganyan na tayo, mukhang wala na po tayong respeto. Ang haba nga pa nga nito Tapos time na. Di paano ngayon to? O ang isa pa na asawa, they never take your side. Nag-usap po kayo sa harapan ng nagkasal sa inyo at sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga bisita nyo na magiging isa kayo. So ang kakampi mo dapat, asawa mo. Pero ngayon, you never take her or his side anymore. Pagka sinabi ng ibang tao yung asawa mo, ganyan, pinagtatanggol mo pa ba yung asawa mo? O sinasabi mo dun sa iba, oo nga, hindi ko nga maintindihan dyan, ba't ganyan na siya? Dapat pinagtatanggol mo siya. Asawa mo yun Ako tuwang-tuwa ako minsan, kahit na mali, although hindi tama, pero yung act nung mga asawa, na pinagtatanggol nila yung mga asawa nila, kahit na alam nilang mali yung asawa nila, natutuwa ako. Kasi, although hindi tama yun, no, na i-tolerate mo yung mali ng asawa mo. Pero alam mo yun, na pagkadating sa ibang tao, pinagtatanggol mo siya. Tapos sasabihin mo na lang yun, pagka kayong dalawa na lang. Natutuwa ako sa ganun. Yung bang
Wala kang pwedeng sabihin sa akin na masama kasi magagalit sa iyo yung asawa ko. Yun, yung ganung ano po, yung ganung, ano yun? Yung ganung senaryo. Maganda yun. Kapag hindi na pinagtatanggol, yan. Tapos, they don't help you anymore. Pinababayaan na lang. Nakita mo na, nagkanda bukot-bukot na yung asawa mo sa kakatrabaho, sa bahay. Tapos ikaw nanonood ka lang ng basketball. Paano, sige. Nanonood ka ng Korean novela, yung asawa mo hindi pa kumakain. O, ayan ha. Asawang lalaki. Halimbawa, naglalaba. Mano na lang po ba yung ikaw ang magsampay, brother husband? Kaya lang dito, mas maraming naglalabang lalaki, no? Yes, darling daw, sabi ni Terry. Ay, wala ka naman darling, Terry, eh. Kaya kang malamalis, darling. So, yun po, they don't help you anymore. It is a red flag, mga kapatid. That means they don't respect you anymore at nagiging rude na po sila sa iyo. Ang haba pa nito. Ano ang solution? Bukas na lang yung solution? Oo. Kasi wala ng time. So, tandaan po natin, mga kapatid, ha? Yung mga nabigay ko pong red flag, bantayan natin. Kahit isa lang doon, wag mo nang hayaan na dumami pa siya. Pag may rimbawa, lahat ng sinabi ko, diba? Ay, nagsasabi pa ako sa asawa ko. Ay, tinutulungan ko pa yung asawa ko. Ay, binibilan ko pa ng damit yung asawa ko. Pero doon sa, ay, hindi ko siya pinakikilala. Pag meron ng ganun, kahit mas marami yung mga hindi, pag merong isa, baguhin na. Kasi yung isa na yon, hanap yun ng kakambal. Hanggang sa dumami ng dumami, hindi na natin namalayan, lumaki na yung gap sa mga mag-asawa. Kasi nawala na ang respeto. Alam niyo po ba, mga kapatid, sa Ephesians 5, ang pangangailangan ng lalaki ay respect. Kaya nga, ang sabi, wives, respect your husband. Pero ang pangangailangan ng babae, kaya yun ang iniutos ng Diyos sa mga asawang lalaki, sabi, love your wife. Kaya yun sinabi at yun ang iniutos kasi ang number 1 na pangangailangan ng babae ay pagmamahal. Kaya naman inutos yun sa mga babae dahil ang unang pangangailangan ng asawang lalaki ay respect. Kaya sabi niya, wives, respect your husband. Husband, love your wives. Submit is one way of respecting your husband, mga kapatid. So yun po, baka mamaya lumilihis na tayo sa salita ng Diyos. Kaya yung ating pagsasama ay hindi na kaaya-aya. Sa paningin ng ninyong dalawa, sa paningin ng mga anak ninyo, sa paningin ng mga tao sa paligid nyo, lalong-lalo na po sa paningin ng Diyos. Dahil wala na po siya within the boundaries of the Word of God. Kaya ingatan natin, mga kapatid, ha? So yun po ang ating love is not rude or ill-mannered among couples. Tingnan natin bukas kung ano yung solusyon. Tapos, let us discuss rudeness among children. Ayan. Importante ito, mga kapatid. Pakinggan po natin. Siguro isama rin natin yung ating mga anak pag pinakinggan natin to kasi ang gamot sa taong nakakalimot ay paalala. Kaya, happy birthday sa ating mga kapatid. Naalala natin ngayon na birthday ni bagal no? Brother Jojo Rosilio. Ayan. Nag-i-invite si Brother Jojo. Gusto mo balik tayo ng Mendez? Oo, kasi 50th niya today. So, golden boy na si Brother Jojo Rosilio sa araw na ito. Happy birthday, Brother Jojo. Nandiyan naman si Minister Ed. Ikakain na lang kami nun. Garantisado yon. Happy birthday din kay Brother Bong Lailo ng ating Baguio. Ate Fritz, birthday ngayon ng iyong si Bong Mahal. Kaya alam ko magse-celebrate kayo.
At birthday din po ngayon ni Sister Maluha pa. At ni Sister Laika Del Rosario. Sino si Laika Del Rosario? Anak ni Sister? Sino si Sister Laika? Ha? Oh, yeah. Next time, alamin natin, ha? Para pag binati natin, alam natin. Sister Laika Del Rosario. Sa Balboro yun. Si Laika, anak ni Sister Tina sa Balboro. Hindi Del Rosario. Okay, anyway, Sister Laika Del Rosario, happy birthday sa iyo, kapatid. Yan. Happy birthday to you. Ayan. Thank you, Lord. Sa mga kapatiran po natin na laging nagpapadala ng kanilang mga support for our memorization. Mga youth, remember, alam niyo po, ang dami na ng nagpadala pong sponsors para sa youth natin. Kaya sa Sunday, mag-start na tayo. Ay, walang nag-game? Mga kapatid, game na po kayo sa ating memorization ngayong araw na ito. Dahil pag hindi po kayo nagsabi ng game na, hindi po namin kayo tatawagan. So, ang nagsabing game na ay ang nanay ko pa lang. Automatic na. Ayan, si Minister Ed. Ay, si Tita Tess, oo, game yang si Tita Tess. Kasi nung nandun kami nung isang araw, ang ganda nung kanya. Anong tono niya? Sabi niya, hindi ko alam. Okay? Oo. Sige. Bago pala ang lahat, Jam, ipakita muna natin yung sa ating mga bata. O next week na yan, dahil isang bata, isang linggo, no? O sige, next week na lang. Tapos, malapit na po tayong mag-New Testament. Si Minister Ali nagpadala ng video, nakakatuwa. Gusto niyo bang makita? Sabi niya, try lang daw. Nandiyan ba sa'yo, Jam? Wala pa kay Jam. Kaya, bukas na lang. Okay, sa araw na ito, sa araw ng Pasko, isinilang si Leo. Wala. Wala si Leo? Wala si Leo. Naku, sayang. Ay, sayang si Leo. Jen, sayang ang pang-grocery mo. Okay, tawag tayo ng iba. For today, ang ating kapatid na magkakaroon ng biyaya at mafulfill ang kanyang buhay dahil na-memorize niya ang Old Testament ay si Tanene Awan. Thank you, Lord. Praise Yan, God. yan na si Tane. O, diba? Yung tono po kasi yung binigay ni Lord sa aking kanta noon. Wow. Kaya alalahanin ko muna yung kanta para Original siya, Tane, di ba? ma-fit in ka doon. Okay. Yan. Ayan, okay. Yung kanta po kasi ganito ang tono. You fill my life with good things. You fill my heart with love. You fill my heart with you, Lord. You fill me, Lord. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes,
and Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, and Lamentations too, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Yay! Thank you, Lord. Bonus pa mga kapatid. Natuto ako kay Lord. Tarya, give me a little time. Genesis, the beginning. Exodus, exit. Wow. Para ho, pag nagbabasa tayo ng Bible, alam na natin ang contents. Sige. Genesis, beginning. Exodus, exit. Numbers, census. Leviticus, laws. Tapos, Deuteronomy, revival sa iba, renewal o review. Tapos, Joshua, God is my salvation. Judges, yung mga leaders, o sila yung nagagawa nangunguna sa Israel. Judges, Ruth, meaning friendship. Tapos, Ezra, God is my help. Nehemiah, God is my consolation. Esther, star. Job, alam niyo ba ang pangalan pala ni Job? The persecuted. Tapos Psalm, poetry. Proverbs, book of wisdom. Ecclesiastes by Solomon the preacher. Song of Song kay Solomon din. Yung sa love, love relationship niya. Isaiah, God is my salvation. Jeremiah, established by God. Of course, the author of Lamentation is also Jeremiah. Ezekiel, God is my strength. Daniel, God is my judge. Hosea, God is my salvation also. Joel, who is like God. Amos, ay burden bearer. Say Joel, Amos. Obadiah, servant of God. Jonah, dove. Micah, who is like God. Micah, Nahum, consolation also or comforted by God. Nahum, Habakkuk, embraced by God. Haggai, festival. Zephaniah, hidden by God. Zechariah, God remembers. And Malachi, the messenger of God. Thank you, Lord. Wag na New Testament. Thank you, Lord, kasi siyempre, I was given time. Matthew, Mark, Luke. Pwede rin yung sa kanta ko. Matthew, Mark, Luke. John, Acts, Romans. 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, and Revelation. Praise. Amen. Okay. Triple yun, Taria. Thank you, Lord. Sige, may additional na gift si Tanene. Bibigay ni Butchoy. Yan. Eto, Tane. Tapos may gift ka. Butch, bigyan mo si Tane. Okay. Thank you, Lord. Ngayong araw po na ito, alam mo, merong si Laika pala ay anak ni Sister Carol Del Rosario sa Amerika. Oo, Carol and Joseph. Okay. Request daw ni Sister Connie ay si Kuya Jojo Rosilio niya kasi birthday niya. Siya na daw ang mag-gift kay Brother Jojo. Jo, meron kang regalo kay Sister. Pero wag po kayong mag-alala at tatawag pa rin tayo doon sa ating mga kapatiran. Happy birthday na po natin ito kay Brother Jojo Rosilio dahil golden boy siya ngayon. At alam nyo ba, mga kapatid, nagkita kami nung isang araw dahil nasa Mendes kami. Sabi niya, hindi na yata ako matatawag. Tapos sabi niya, sige, dito mo na lang i-recite, sabi ni Minister Ed. Kasi ready na daw siya. So narito po ang may birthday at tawagan natin.
Brother Jojo, at bibigyan ka daw ng regalo ng iyong kapatid na si Sister Connie. May bag siya, bag. Okay. Yung Amadeo coffee ka. Naku, Brother Jo, pumunta ka sa malakas ang internet. Naku, hindi matawagan si Brother Jojo. Ayun! Ayan! Happy birthday! Oh, request ni Sister. Oh, request ng iyong kapatid. Ikaw na daw ang mag-recite ngayon at bibigyan ka daw niya ng regalo. Ready ka na ba, Brother Jo? Salamat muna. Brother Jo. Oh, sige, ready ka na? Ready na po. Okay. Game na. Game na. Okay, Brother Joe, go. Ready na po. Ito po. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Verses 2 Samuel, Verses 2 Chronicle, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Solomon, Isaiah, Jeremiah, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Lord, Micah, Nahum, guys, Zechariah, Malachi. Lord. Ang galing ni Brother Joe. Brother Joe, magpasalamat ka na rin dahil birthday mo. Yan, thank you, Lord. Thank you, Lord po. Okay po. Thank you, Lord po. Ako po rin papasalamat po kay Lord sa pakabutihan niya. Sa isang taon na napangbuhay na pinagkaloob sa akin. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagpati. At meron pong konting salutalo sa bahay mamaya ang merienda. Yung meron pong time, pumunta. Kayo po ay malugod pong tatanggapin. Thank you, Lord God. Amen. Hallelujah, Lord God. Salamat, Brother Joe. Salamat. Happy birthday and congratulations. Thank you, Lord. Ayan, mga kapatid, imbitado ang buong Comfy sa Amadeo. Oo. Dahil doon ang kanyang birthday. O, di ba? Si Pastor naghahanap na naman ng gala. Okay, tawag na po tayo ngayon sa ating mga kapatira naman na nag-game na. Sa araw na ito, si Ima, umahabol si Ima. Si Tita Tess Galietes, si Sister Net Mercado, 2 Kapampangan, at si Sister Glo Garcia. Okay? 4 lang? 2, ha? 2 Batanggenya. Tane, sabi ni Angel, hinihingal si Sister. Kinakabahan. Oo. Sister Glo, try ko lang. Sabi niya, try. Tama po yan. I-try mga kapatid. Hindi nyo kasi malalaman kung kaya nyo siya hanggat di nyo po siya tinatry. Okay. Ngayon po, spin the wheel jam. Ay! Si Sister Tess Galietes. Ano daw? Absent. Tess Galietes. Bakit hindi yan sa naka-online?
Kay Minister Ed. Okay. Ed Galietes tayo. Oo nga. Okay, Tita Tess, ready ka na. Alam mo, maganda yun sa kanya at memorize niya talaga. Ready siya. Ganun ba? Mr. Ed. Ayun na. Ha? Good morning. Ikaw ba o si Tita Tess? Ha? Ayun na, di ba? Game na daw agad. O, kasi nung isang araw pa game yan. O, Tita Tess, parinig mo na sa kanila ang iyong memorization. Okay. Kakanta na ako. Okay. Okay. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, hey, 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 hey. Joshua, Judges, Ruth, First Samuel, Second Samuel, There's Second King, Second Chronicle, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalm, and Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, and Haggai, Zechariah, Malachi. Di ba? Sabi ko sa inyo ready yan eh. Oh. Thank you, Lord! Ayan. Thank you, Lord, Tita Tess. Congratulations! Nanalo ka ng 2 kilong bigas. Oh, di ba? Oh, di ba? Para may pangkain na si Minister Ed dyan. Ikain nyo na lang kami mamaya kay Jojo, ha? Okay. Thank you, Lord. Oh, yan. Sabi ko sa inyo sabi niya hindi niya alam yung tono niya, pero di ba yung ta-na-na, dahil ang Panginoon ay hawak siya. Di ba yun ang kanyang tono? Ginaya niya si Mama Chid. Hey, 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 hey. May hey, hey, hey din. Ayan ang ating mga kapatiran na nakamemorize sa araw na ito. Kaya congratulations po sa inyong lahat. At para naman po sa ating new song dedicated to all frontliners po. Hindi lamang dito, pati po sa ibang bansa. Kasi alam nyo, may mga frontliners tayo na nag-message sa atin na nagkaroon ng COVID. Diba? Yes. Magaling na si Sister Lani, si Brother Angkor. Good news yun. Sabi niya, isang araw, sabi niya, magpapasalamat ako sa sobrang kabutihan daw po ng Diyos na ginawa sa kanila. Parehong senior yon. Sister Lani is a frontliner, di ba? So itong song na to ay dedicated po sa inyong lahat, mga kapatid. Panoorin po natin. Maglilingkod ako sa iyo, turuan mo ang puso ko, tumalima at makinig sa'yo sa utos mo. Susunod ako. Hubugin mo ang isip ko, pati na rin ang kalooban ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng kaya ko, gamitin mo. Maglilingkod ako. Ikaw ang nagbigay sa buhay kong taglay. Gamitin mo
pagpalain mo habang buhay, maglilingkod sa'yo. Akayin mo ang isip ko patungo sa ninanais mo sa buhay ko, mula sa puso ko, tanggapin mo, O Diyos, sa karangalan mo. Ikaw ang nagbigay sa buhay kong taglay. Gamitin mo, pagpalain mo habang buhay, maglilingkod sa'yo. At mula sa iyo ang lahat ng ito, aking ibibigay, aking ialay. Sa buhay ko taglay, gamitin mo, pagpalain mo habang buhay, maglilingkod sa'yo. Ang puso ko, ang isip ko, ang buhay ko, maglilingkod sa'yo. Thank you, Lord po, Doc Mon, sa magandang awitin na yon. At ngayon naman po, yung ating kwentong pag-ibig ngayon, kakaiba to kasi ang ating couple, yung brother-husband, ay maliit pa lang na kay Lord na. Ano kayang adjustment ang mga ginagawa ng isang asawa na yung napangasawa niya ay Christian na from the start, o bata pa siya, Christian na. Pakinggan po natin mga kapatid, ano pa lang naman din sila, hindi pa naman ganun katagal na mag-asawa. Pero marami po kayong matututunan sa kanilang kwentong pag-ibig. Good morning. Good morning, Jesus! Thank you, Lord. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. At kamusta na po kayo? At naway kayong lahat ay excited every day, simula pa noong February 1, kasi nga po yung ating topic ay tungkol sa love. At itong ating segment ay tungkol sa tinatawag na kwento ng pag-ibig o kwento ng mga pag-ibig. Amen. Ngayon sa umaga pong ito, ang ating bisita ay si Brother Raymond at Sister Aina Perez. So bati muna kayo mga kapatid. Good morning, brothers and sisters. I'm Brother Raymond, anak ni Sister Baby and Brother Rene, if you remember po. Ayan, good morning Jesus and good morning everyone po, especially to our Comfy family and sa mga nanonood po. Good morning. Amen, amen. Thank you, Lord. Ako'y excited na rin magtanong mga kapatid eh. Kasi nga, unang-una, yung ating topic ngayon ay hindi na to more on paano sila nagkakilala,
So, paano nabuo yung kanilang pag-ibig, but more on, ayoko pong gamitin yung word na conflict. Kasi tinignan ko yung conflict, parang may negative connotation, parang tungkol sa away. Kung puro away na lang, parang di ata maganda ang marriage. Puro away, no? So, sabi ko nga siguro ang ating magiging topic is the common problem during marriage. Common problem. Dahil kasi po, ang marriage is isang journey. Para ka naglalakbay nito Sa bawat paglalakbay mo, different places, different cultures, different attitudes. So, iba-iba po yan. Kaya maganda po ito. Ngayon, Brother Raymond, bago tayo magsimula, meron lang akong gusto mga itanong na tungkol sa, personal naman tungkol sa inyo mag-asawa. Una, gaano na kayo katagal nakasal? 14 years na kami, 2006 when we got married. So we're turning 15 this July, brother. Uy, malapit na. Going to 15. Yes. Amen. So, kamusta na ang going to 15 na marriage? Kamusta na? Going strong, brother, kasi with Jesus in the midst of our marriage, talagang si Lord ang nagkikip ng love and yung faithfulness to each other. So, iba talaga pag kasama sa ingredients si Lord sa marriage. Amen, amen. So maraming challenges, no? Maraming challenges. Meron sa 14 years so far, meron din pong mga challenges na na-experience din namin along the way. But we're able to, overcome. Kasi, syempre, with the grace of the Lord, and of course, si sister wife din napaka-understanding. Amen, amen. Thank you, Lord. Kamusta na, Sister Aina, yung going to 15? Kamusta na ba? Yan po. Thank you, Lord, na umaabot ng 15 years and more. Yan. So, in the 15 years po, syempre, katulad po ng sinabi nyo, brother, na marami talagang common problems. Pero dun kami lagi nagdedwell sa solution ng problems, plus yung promise ni God na pinagsama niya kami, na hindi kami pwedeng paghiwalayin lang ng maliit na problema. So, yun. Thank you, Lord. Naalala ko Sister Linda, pag ganyang pag may mga problema, ayaw niyang pag-usapan. Ang gusto niya, solution. Sabi ko, nga naman, ba't ba problema pinag-uusapan? So, after the problem, hanap ka ng solution, which is the best sa lahat, di po ba? Ngayon, for 14 going to 15, nagkaroon kayo ng 2 anak? Yes, brother. Hindi ako kakamali, 2? Yes, brother. 2 boys, one 14 years old, saka 1 9 years old. Oo, kasi naalala ko na sa breakdown time, maliliit pa no? Pero ngayon... Mas matangkad na po sa akin yung isa. Naalala ko yung pinakabunso niya, niya. Iba siya, para very entertaining active, siya, na tanong ng tanong, parang... Mas bibo po yung bunso kesa dun sa panganay. Oo nga sabi ko pa, naalala ko lagi siya dahil pag nakaupo ko, dami niyang tinatanong, laging namang mga information naman ang kanya laging tinatanong. Amen. Ngayon, Brother Raymond, tanong ko lang, at Sister Aina rin, Brother Raymond, kung daw nagkakamali, at what age ka talaga nag-start sa prayer meeting kasama ni Sister Baby? Siguro yung recall ko would be, kasi nung bata ako, laging kinukwento ni Mami yung nangyari sa akin during nung 4 years old ako na nasagasaan ako nung sarili naming kotse. Yun yung lagi niyang kinukwento. Kaya nung time na nga na yun, na-realize ko parang lagi na lang ako naririndi na si Mami, lagi na lang yun yung kinukwento. Pero nung na-realize ko na I'm a father right now, tapos meron akong anak, kung masagasaan nga naman yung anak ko at hindi gumigising ng 3 days, na comatose sa hospital, tapos bigla na lang nagising. Sabi ko, it's really a miracle, no? So, baga, si Mami, na-understand ko at that time, kaya niya siguro sinishare. It's a living, parang proof ni Lord na talagang powerful siya when it comes to miracles. No? So kaya siguro at that time, kung 4 years old ako noon, sila Mami, baka mga 6 years old, brother, nung sinasama niya na ako. Maliit ka pa doon Alam ko, maliit ka pa. Sila, ang naala ko first namin na brother at that time, sila Brother Goni po, kasi nasa children ministry po ako, nakasama po ako sa mga kumakanta pa dati. Thank you, Lord. Amen. Ngayon, being a Christian, since ikaw yung ahead naman, Sister Aina, ano ang nagawa nito sa buhay mo ngayon as a married person? Malaking tulong ba ang yung pinaka-foundation mo as a Christian? Yes, brother. Baga,
if kung babalik man ulit sa dati yung years na I would not choose any parang path. I will choose the same path na kung ano yung na-impart sa akin ng parents ko. At the same time, si Mami, yung mga napamana niya sa akin, wala silang napamanang financial, but the Word of God na napamana would be the best yung pamana talaga sa akin ni Mami na sabi niya, even the last breath niya sa mga kapatid ko, ang last message niya would be ituloy ang prayer meeting sa Bricktown. And yun, tiniloy naman namin magkapatid. And yun, siguro masasabi ko talagang malaking bagay na naging Christian ako kasi with my marriage right now, dami kong na-apply. Of course, hindi ko memorize lang lahat ng mga naatinan ko na prayer meeting word, pero nasa puso ko yun at alam ko, na-apply ko siya on a daily lives. Yun, sabi niyo brother, ayaw niyo sabihin conflict, pero when there are conflict within us na talagang away, na-apply ko talaga yung paano namin siya mag-focus on the solution, not on the problem itself. Of course, syempre, easier said than done, pero with the grace of the Lord, talagang naayos naman yung problem at na-overcome namin yung whatever conflict na naranasan namin during the 14 years. Amen. Sister Aina, before the marriage, nakaka-attend ka na ng mga prayer meeting. Yes, Naisasama ka na ni Brother Raymond. Yes. Malaking tulong ba sa inyo yun, sa decision ninyo? At first, syempre kasi iba yung environment, iba yung crowd kasi I grew up in a Catholic family. Pero yung faith is the same naman, the same God. So nung sinasama niya ako, 17 ako noon when we started dating. At first I was hesitant kasi sabi ko parang okay ba yan na hindi ako Christian or ganyan. Tapos sabi niya sa akin na wala namang pinipili si Lord. Sabi niya, lahat tayo, kasama tayo sa house ni God. So, nung sinasama niya ako, then I felt parang magaan yung loob and then welcome. Kasi everyone was friendly, tas they try to reach out din sa akin. Tapos I parang sometimes na lagi siya sa akin na pag merong something na nag-hysterical na ako or nawawala na ako sa siya yung talagang mag-pray tayo, ganun. So parang somehow, na-a-appease ka rin, tas kumakalma rin ako nung mga times na yon. So every time sasabihin niya, nasama ka sa akin, meron sa Sunday, meron sa ganito, meron. So yung Sunday date namin, nung mag-boyfriend pa kami, isasama niya ako dun sa fellowship sa Glorieta pa noon. Yun. So napakaganda ng inyong foundation, di ba? Kasi maraming marriages nagfe-fail. Kasi nga unang-una, wala silang Christ. Si Christ talagang pag nandyan ng Panginoon, talagang lahat ng bagay magkakaroon ng solution. Amen. Now, start na tayo sa ating mga konting sabi nga common problems, mga kapatid. Pag-uusapan po namin the common problems, not the conflict. Kasi pag conflict, nagkikreate ng hindi maganda. So, the common problems during marriage. So, meron po ako na research. Ito ay according sa survey ito na mga different people at halos iisa ang kanilang sinasabi na common problem. So, kinuha ko lang yung mga ilan, although marami siya. I think there are about 30 common problems. So, kinuha ko lang yung mga 8 o 9 na alam ko na madalas na encounter ito. Amen. Ngayon, to begin with, yung first common problem ng mag-asawa is itong tinatawag na division of labor. Ngayon, ano bang ibig sabihin sa division of labor? Sa buhay ng mag-asawa, meron po kasing mga obligasyon. Lagi sa end of the month, quarterly may mga obligation yan. Yung mga kaya ng electric bills, water bills, mga iba pang bayarin sa schools and everything. Naging problema nyo ba ito sa inyong dalawa? Yung sa division of labor or work na yan, brother, ako yung na-assign sa finances. Thank you. So, basically, lahat from kuryente, bahay, tubig, anything related to finances. But in terms of planning, yung planning ng mga babayaran na yan, ay si sister wife po yung gumagawa nun. So, baga siya yung mag-remind sa akin,
yung Meralco on the basta ako prepare ko na siya. Especially kapag sa mga school-related kasi siya naman yung pupunta sa school, brother. So, siya yung magsasabi sa akin, ang enrollment, ang reservation, may mga ganyan na event. Tapos kung merong mga gastusin sa school na hindi namin na budget, siya rin mag-heads up sa akin na merong ganitong costume na kailangan contribute ng mga bata. So, si Sister Wife yun. Pero when it comes to finances, ako po yung nagbabudget overall for the family. Thank you, Lord. So, ibig sabihin, hindi na yung naging problema na settled na kagad beforehand o hindi naman ganun kadali? Hindi. Also, brother, kasi ang nangyari sa situation namin, hindi ako nakabalik talaga ng work per se, na hindi ako nakapagtrabaho full-time. So, dun nagkaroon ng, wala rin ako talagang masya-share dun sa time na yon at that time being. Pero, ako kasi, marami po akong mga side parang racket po, ganon. So, marami po akong mga side racket that time. So, ang nangyayari po sa akin, basta siya, gawin niya lahat yung sa obligations niya with our family. Ako naman po, yung sa part na nagsisave. Save for me and dun sa kids. So, yun yung naging, at saka pag umaalis po ako, bihira akong humingi din sa kanya ng gagawan ko ng paraan yung sa sarili ko kasi alam ko na hindi ko na siya pwedeng i-burden kasi masyado nang mabigat yung sa side niya. Yes, opo. Thank you, Lord. So, mabuti naman na-settle niyo yun. Kasi kalimitan nagiging problema to mga kapatid Parang napakasimple, di po ba? Pero minsan at the end of the day, nagsisisihan kasi naputulan ng kuryente, naputulan ng tubig, hindi nakabayad ng tuition fee kasi nagturuan na. Pero isa yun sa mga nagiging common problem. Pero napakaganda sa inyo na nasettle nyo kaagad. Kaya lahat ng mga obligation, kumbaga on time, beforehand na dumating pa ito, nasisettle kaagad. Amen, yes, amen. Amen. Ngayon, pangalawang common problem, yung finances. So, pag sinabing finances, sino yung saver at sino yung spender? So, nabanggit na ni Sister kanina siya yung saver. So, since ako yung nagmamanage ng finances, so most probably na ako rin po yung spender. Si Sister Wife po yung saver. So, siya na lang po mag-share nung kung ano mga experiences on the saver and spender. So, ikaw yung spender. Sa saver nga, kamusta yung savings? Mga joke nga po nila na pag nasa shopping mall kayo or nasa labas kayo, di ba sinasabi nila yung asawa, yung babae daw ang namimili, tas yung lalaki ang nakaupo. Sa amin po, baliktad. Siya po ang maraming iniikutan, maraming bibilihin. Ako yung, kunin lang natin yung kailangan. Ako yung ganon. So, sometimes, parang, it may seem na KJ or nagger ako, ganon. Pero I think it's the balance na kailangan may isa sa amin na ganon Kasi minsan, pumapayag na ako sa kanya because sinasabi ko naman na he's been a good provider ever since. Plus the fact that he's helping other nephews and nieces na nag-aaral din po. So, wala rin po kaming issue doon. Basta sabi ko lang sa kanya na you provide for the kids. Yung sa akin, okay lang ako, I'll be understanding. Pero sometimes, umu-over nga siya dun sa, kasi i-reward natin yung sarili natin, yung ganon. So ako yung medyo strict dun sa, hindi, next, ano na yan, ganyan. So dun ako yung papasok na ganon. But when I save also kasi, even up to the last centavo, masyado yung sa akin, crucial yun sa akin. Parang kahit 5 pesos, 50 pesos. Minsan nga sabi niya, 9 pesos na lang yung tricycle, mag-tricycle ka na. Sabi ko, hindi pwede kasi lahat ng 50 pesos sinisave ko, so hindi pwede mabaryahan yung 50 pesos. So ako yung ganun sa aming dalawa. Amen. Lagi yatang ganun Ang babae talaga ang saver Kalimitan ng lalaki ang spender. Di ba? Anyway, let's go to number 3. Children and parenting differences. Paano ang upbringing? Sino ang disciplinarian? Kasi kadalasan, ang mother ang depensa lagi, nakadepensa yan. So, paano nyo sinosolve itong problemang ito? Sa discipline. Sige. Sige, Mr. Aina. May times po, like, if buong araw hindi po nila nakikita si Raymond, kunyari nasa work or gabi na siya umuwi, may mga kasalanan yung mga bata, ang pakiusap ko na lang na wag mo munang papagalitan. Kakausapin mo muna. Kasi hindi na nila nakita So minsan ang remember na lang nila
umuwi si daddy, pinagalitan ako. So yun sabi ko, ayoko na bawat kita nila sa'yo, ang maaalala nila yung pinagalitan mo sila. Pero pag Saturday, Sunday, may mga kasalanan sila, sige, pabayaan ko lang siya. But sometimes also, pag medyo hindi na siya nakikinig dun sa mga bata or hindi niya alam yung buong story, talagang ang mommies, talagang hindi ko na mapipigilan po na talagang, Dad, hindi sila, parang ako na yung, hindi nila yun ganyan. Ako na yung ganun sa kanya. Amen. Si Brother Raymond. Yan. So, admittedly, I'm the disciplinarian kasi nga, siguro yun, dumaan din kasi ako sa time na discipline din ako kasi yan, doon ako sa mga yung traditional natin mga brother, no, yung mga kailangan matutulog ng tanghali, yung paluluho din sa munggo, yan mga naranasan ko yan mga ganyan. Pero in terms of applying it naman sa mga anak ko, hindi ko na yun ginawa sa kanila. Pero more of yung siguro yun na minsan na pagtataasan ng boses, pero yung mas in-explain ko sa kanila after, minsan pagkatapos ko magalit, pagka umiyak na, ay kakausapin ko na after kasi mas dun ko na sila kasi pag pareho kaming galit din siya or naiinis din yung anak ko during the time na pinapagalitan, hindi nila na-absorb eh. So iba na kasi ngayon yung mga kabataan natin, so kaya kailangan mag-level tayo sa thinking nila na maintindihan nila bakit sila napagalitan. So usually meron kami laging after the galit or after the discipline, merong heart-to-heart na to explain them, bakit ako nagalit, bakit si daddy ganito yung gusto, o bakit di ka pinayagan, or bakit hindi pwede. So, para mag-gets nila na hindi kami nagalit because of what they did, but because of yung possible consequences nung ginawa nila. At least balance kayong dalawa, no? At least yung inyong pagdidiscipline, may kasamang explanation. Kasi minsan, doon nagkukulang ang mga parents eh. Basta nilang papaluin, hindi papaliwanag, bakit pinalo. Pero napakagandang tandem ninyo na nagkakaintindihan kayo kung how to raise your children. Now, isa pa rin common problem, itong personality differences. Meron tinatawag na introvert and extrovert. Diba? Yung introvert, ito yung shy attitude, loner. Yung extrovert, ito naman yung he mix well in any social situation. Sa inyong dalawa, sino yung shy na mahiyain at sino naman yung mabilis mag-adapt sa social situations? Naging, niyo rin ba ito? Naging problem? I cannot fully say, brother, na introvert, pero yung in terms of the shy, ako yung mas mahiyain. Pero hindi ko masabi din kasi na introvert kasi din ako bida boy din or makwento din, makwela din. Si sister lalo mas siya, higher notch sa akin na level. Sister Aina, mas hyper siya. Pero yun, siguro yung pareho kami na medyo na maligalig na ng mga tao, sabihin pag meron na. Pero yung kunyari yung unang dating tapos wala pa ako masyadong kilala, medyo shy pa ako. Pero kapag nakilala ko na at na-feel ko na yung mga, doon naman ako na hindi naman mapigilan sa kwento. Parang katulad yung isang case na mga kaibigan niya, hindi ko pa kilala, nahiya naman ako. Pero nung napakilala na, parang siya na lang yung dinala ko kasi mas close ko na yung mga, yung mga pinakilala niya. So mga ganong case, brother. Pero si Sister Wife will share more. Hindi. Depende kasi like kunyari sa school po, parang ako talaga yung lahat yata kaya yung anak ko nga, minsan sinasabi niya, Mami, lalabas lang tayo ng school, abutin tayo ng 30 minutes, ang dami mong kausap, parang ganun siya. So, hindi naman po ako yung parang maingay na pero in terms of makausap or ma-friendly, yung acquainted sa mga tao, mas ako po yung namamansin. Kasi siya minsan, parang tulad pag may nakikita kaming friend niya sa mall or sa labas, ako yung parang, Dad, ako yung mas ganon, yung, uy, ganyan, si Raymond na dyan. Ako yung mas maganon kaysa sa kanya. Siya parang, sobrang chill lang niya. Yung pag nakita lang niya, ganun lang siya. So ako yung parang, gusto kong, hello, kamusta? Parang ganon. Ako yung mas makausap Pero hindi naman overpower ang bawat isa. Hindi naman po. Ibig sabihin, nagkakaintindihan kayo na tungkol dito sa mga situation. Kasi minsan sa mag-asawa rin, minsan na-overpower minsan ng babae ang lalaki.
Ang lalaki na sobrang tahimik, hanggang doon na lamang. Si babae naman, ayan, sige. Siya nakakalimutan niya yung husband niya. Nandun lang sa isang tabi. Yes, hindi naman po. Pero sa inyo, hindi ganun, naman. opo, parang mild. Pero na-encounter din nyo itong Meron din naman, brother. Pero as I recall, medyo matagal na yung mga ganang instances. Siguro mas medyo bata pa kami. Pero nitong before marriage pa or kung meron man during the marriage, mga less than 10 siguro na lang yung instances na yun. Or di ko na nga maalala yung last recall. Pero yun nga, so sobrang close din kasi din namin. So whenever we have our own circle of friends, medyo wala naman nale-left behind in terms of ako lang yung may kausap siya, nandyan lang. So kilala niya din naman yung mga kaibigan ko, kilala ko din yung mga friends din niya. Amen. Yan, punta naman tayo sa families. Yung fighting and communication style differences. So alam naman natin sa mag-asawa, both different people, different families, different upbringing. Maaring yung side ng isa ay family na sa lahat ng bagay, sigawan dito, awayan dito. Meron na may other side ay yung silent treatment naman, tahimik na lang, pero magulo din. Na-encounter nyo ba ito? Meron bang ganong problema? Parang sakto rin po yan sa Anong adjustment ang inyong ginawa rito? Yung sa family kasi niya, masyado silang marami. Then medyo complicated yung setup dun sa kanila. Puro lalaki pa. Isa lang ang babae. Tapos pag nag-away sila, talagang away talaga, gano'n. Tapos kami naman, sa side namin, 4 lang kaming magkakapatid, tapos mama at papa ko. Very kami lahat. Yung kalma lang. Tapos pagka may nagagalit or may nag-aaway, tahimik kami. Ganon kami. Silent type kayo? Yes po. Yun ang ayaw niya. Kasi siya, awayin mo na lang ako. Kasi hindi niya maano na hindi ko siya kinakausap ng ilang araw. So, dun kami nagkakaroon ng, siguro yun din yung naging isa sa mga problems namin na hindi ko yun ma-adjust sa kanya before. Na pag nainis ako sa kanya, hindi ako nagsasalita. Tapos siya yung, awayin mo na lang ako. Kasi at least alam ko na ito yung kailangan nating ayusin. Ganun. Ako naman, parang, alam mo yon, hindi ko na kailangan sabihin. Parang magkaiba kami nung ganun po, yung sa kinalakihan. Paano nyo na-settle yan? Paano ba? Actually, pareho nag-adjust, ganun? Medyo nag-adjust naman, brother. Actually, nung ina-encourage ko siya na magsalita ka na lang, magalit ka na lang kasi nga para malaman ko kung saan yung problem. Kasi sabi ko, hindi naman ako manghuhula na malalawa ko kung bakit ka nagalit. Pero, yun, siguro over time, dumating kami sa point na nagkaroon kami ng compromise na every time meron magagalit, siyempre sa umpisa, yung meron talagang bangayan, brother, sigawan. Pero, dadating siya sa point na mag-uusap kami, tapos sasabihin niya, ito yung bakit siya nagalit. Tapos ako naman, okay, yun yung parang na-realize ko, admit ko nga na meron na nga akong shortcomings with that problem. So sabi ko, sige. So doon nagawa na namin siyang habit yung, so, pero syempre, lagi naman start ng away yung hindi mo na, yung lahat pareho kayong galit. Tapos may isang magkakalma. Usually, ako yung kumakalma na this time. Ako yung hintayin ko na lang siya na pagka pwede na kami magpansinan sa bahay, tapos doon na kami mag-uusap na, bakit ka ba nagalit? Tapos doon na, minsan nga, yung pagbati na namin, parang comedy na kasi nga, parang nagtatawanan na lang kami kasi minsan. Saka minsan nakalimutan na rin natin kung ano yung pinag-awayan. Kasi nga po, hindi ko siya kinakausap mga 3 araw, 4 na araw. So, tapos yung malalaman ko yung naging problem lang, hindi ko naisabit pala yung pantalon ko kasi nalaglag doon sa likod ng pinto. Yun po. Maraming adjustment, no? Opo. Pero, hindi naman to talaga lumikha ng awayan, no? Hindi naman. So, naka-adjust kagad dito. Ngayon, punta tayo sa yung different love languages. Lalo ngayon, February 14, di ba? So, ang lalaki kasi talagang hindi naman ganun siya ka-showy. Di ba? Naging niyo ba ito na di mo naman binibigyan ng rose? Naging o kaya yung word of word of affirmation, mga ganoon. Naging problema niyo ba itong mga bagay na ito? O hindi naman masyado? Siguro nung before marriage po,
Naghahanap. Siyempre siguro naghahanap po ka? as girlfriend, parang medyo nag-expect ako na pag may roses yung iba, ganyan. Ako, ganun din po. Pero ngayon, nung marami ng responsibilities, matagal na kami, sabi ko sa kanya, wag mo na akong bibilhan ng flowers pag Valentine's. Sabi ko, bilhan mo na lang ako ng pantalon. Kasi yung flowers, Naging practical ka ngayon. Sabi ko, 3,000 yung mga flowers. Tapos, nasa bahay lang. Sabi ko, alam ko na love mo ko. Ang ibili mo sa akin, yung magagamit ko na. Parang ganun. Yung reality na kailangan. Amen. O nga naman, no? Pag may point din naman na napakamahal ng roses, ba niya bumili ng manok o makakainin natin na mapapakinabang. Pero depende kasi sa arrangement ninyong dalawa. No? Pero hindi pala naging problema yon. Anyway, itong huli, no? Yung jealousy, dumating ba yung medyo nagkaroon ng selosan? Lalo kay Brother Raymond kasi talaga na ang tindig nito. Dahil pa nitong model eh. Actually, yun yung papasalamat ko kay Lord. Ang pinakamalaking pasalamat ko kay Lord dahil binigyan niya ako ng asawa na hindi selosa. So, yun lang sa tag doon. Yun yung siguro may mga cases na kahit tuksuhan lang. Pero sabi ko nga, ako na yung nagsabi sa kanya, hindi ka nagsiselos. Or selos ka naman kahit konti. Parang gano'n. Pero yun nga, with that attitude na hindi siya nagsiselos, all the more na ako naman as a husband, is yun yung nagbigay din sa akin ng tag doon, si Lord din, binigay na ako ng grace. Hindi ko siya i-take advantage. Kasi nga dahil hindi selosa yung asawa ko, I can do something na, hindi naman yan magsiselos. Pero mas siya yung naging motivation ko na, hindi nagsiselos. So, I should not do anything na dapat i-trigger ko pa siya na magselos. So, kaya hindi ko na yun tinake advantage or hindi ko na yun even try na i-check ko kung sige nga, kung magsiselos siya or hindi. So, kaya, yun yung pinakamalaking pasalamat ko kay Lord kasi nga we know some friends na sobrang selosa talaga ng mga asawa, no. So kaya sabi ko nga every time na titingnan ko yung mga ibang mag-asawa na couples, doon ko na realize na how lucky I am na hindi ganyan yung asawa ko, kaya swerte ako na binigyan ako ni Lord na ganyan. So dapat mas mahalin ko siya lalo at sabi ko di ko siya i-take advantage. Amen, amen. Yun nga po pinakamalaga, yung respect. No? Iingatan mo talaga yung sarili mo na makot ka sa situation. Minsan maiipit ka na hindi mo sinasadya. Kaya lang, para maiwasan nga yung selusan, talagang iiwasan mo yung mga bagay na pwedeng mag-create ng negative. Di ba? Ayun po, I'd like to share din also sige, na hindi ako, meron talagang mga times na may talaga na hindi naman selos po, pero syempre I set my limits na parang yung ginagawa mo sa akin, hindi mo siya pwedeng gawin sa ibang babae. Like, paano ba? Kunyari po, meron siyang mga outing sa labas, ganyan-ganyan. So, ang lagi ko sinasabi, okay lang, pero you don't share the same room with ibang babae. So, to be fair naman, wala akong reason para maging selosa din. Thank you, Lord. Naku, time na naman tayo. Marami pa sana kami di-discuss eh. Pero banggitin ko na rin po, no, para sa mga nanonood. Isa sa mga common problem din po ay yung boredom. Yung pagkainip na dumarating. Isa pa ito palagay ko, isang sa mga problema trying to change each other. Na gusto nating baguhin ang bawat isa. Na alam naman natin na ang Panginoon na magbabago. Kasi once na tinry natin na baguhin ang bawat isa, talaga magkakaroon ng problema. Di po ba? Kaya lang ako sayang, talagang napakaganda itong aming topic, mga kapatid. Pero dahil yung time natin ay napakaigse. Anyway, bago po kayo magtapos, gusto ko lang po magbigay ng ilang consideration, mga bagay natin i-consider during marriages. Una, siguro lahat ng babae o kahit lalaki are looking for their prince charming. So lahat naman talaga naghahanap siguro. Kahit lalaki, naghahanap ng princess. Pero kasi because our world tends to glorify marriage. Yun ang nangyari para bang, sige magpakasal kayo. Ngayon, as a result, marriage seems like a good idea for most people. Parang
Maganda yan, lahat kayo magpakasal na. Kadalasan nagiging escape na rin to ng tao para makaalis sa problema, magpapakasal, which is hindi tama. Kaya in fact, for many couples, it can be miserable if they don't know how to work on the troubles. Pag hindi mo alam paano i-handle itong problemang ito, magkakaroon talaga ng maraming problema. Now, sa atin, as a Christian, na ako'y naniniwala, I believe that every marital problems ay pwede nating i-trace back to one or both partners failing to abide by these two laws. Ano ito? Sa Matthew 22, verse 35 hanggang 40, ang sabi rito, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Love your neighbor as you love yourself. Ito yung pinaka-greatest two commandments. Kung lahat lang ng tao, especially ang marriages, lalo sinasabi ng love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, palagay ko ang problema mami-minimize Kasi lagi natin isipin na, mahal mo ang Diyos, then love your neighbor. If you love God, then you respect one another. Kahit saan kayo naruroon, kahit nasa ibang bansa, ay nandun pa rin yung trust and respect. Kaya napakahalaga mga kapatid. Kaya lang, sabi nga po, kulang ang time. But anyway, maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you. Father Raymond, Sister Aina, and hoping na sa mga darating pa nating mga segment. At alam ko, may imbitahan pa kayong dalawa ulit. Anyway, maraming salamat po mga kapatid at tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito na narito ang aking dalawang kapatid na pinili mo to be part na itong segment na ito, mga kwento ng pag-ibig. Nawa ang kailang mga testimony, O Lord, ay makatulong sa lahat ng mga couples na may mga problemang hinaharap. At salamat din, ito yung mga common problems na na-encounter, marami pa. Pero ang sabi nga ng iyong salita, kung ang bawat isa o both person ay mag-a-abide doon sa iyong salita, dalawang utos, that love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor as you love yourself. Alam ko po na magso-survive ang marriage. Wala kami may babalik sa iyo, Panginoon, kundi ikaw ay papurihan at pasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So thank you. God bless you all. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2